Passenger. Ako nga po pala si Joy, sumakay ako ng jeep and I don't mean to scare all of you but I just want to share this. Third year college ako noon sa Cavite State University, dahil ko na lang sasabihin kung saang branch, but yeah, around 6 PM dinismiss na kami ng professor namin but I had to attend to a dance org para sa event na pinaghahandaan namin, alas 7:20, natapos ang practice. Umalis agad ako ng campus at naghintay ng jeep. Medyo matagal din nung may dumaan na isa. Walang pasahero si Tatang. To be honest, I didn't contemplate to ride cause I was hungry and all I could think of was to get home and eat so I didn't mind. Plus, mukha naman mabait si Tatang. Sa unahan ako ng jeep umupo. I smiled kay Tatang and he smiled back at me, then I occupied the seat which I thought all for me since ako lang naman ang pasahero. Maya-maya, tumigil ang jeep. I looked out if may sasakay, wala naman. From my perspective, nakatingin si Tatang. I looked back with, yes, look on my face. Medyo creepy na si Tatang this time cause he tilted his head na para bang may tinitingnan siya sa direction ko. Bakit po? Sabi ko, nakakailang kasi. Tumingin siya sa akin tapos ngumiti. Neng, umusag ka ng konti. Sabi ko, po, bakit po? Sabi niya, basta, umusag ka ng konti. Ako naman, naguhuluhan na kung bakit ako pinapausog wala naman sasakay. Tumawa na lang ako ng nakakaloka sabay sabing, okay. Seconds passed, umandar na yung jeep. Ewan ko kung bakit pero medyo malamig. Huminto ulit ang jeep at nagsakay ng 2 pasahero. Yes, medyo pumatag ang pakiramdam ko pero nilalamig pa din ako. Bago lumiko sa kanto si Tatang, tumigil ulit siya at ayon na naman. Tumingin na naman siya sa direksyon ko bago niya pinaandar ulit ang sasakyan. Medyo gumaan na ang pakiramdam ko noon. Siguro magkakasipon lang ako kaya ako biglang nilamag. Naglakas loob na ko magtanong kung bakit siya tingin ng tingin sa tabi ko pero sumigway muna ako ng konti para di halata, tay, medyo malamig na po panahon ngayon no. Sabi niya, normal lang yan Neng. Nagtaka ako kasi ine-expect ko na sasalungat siya, since magsusummer na noon, dapat mainit. Sa sinabi niyang yun, napaisip ako na siguro di lang ako ang nakaramdam ng lamig. Tumingin ako sa kanya na para bang may malaking question mark sa muka, ano po? Tapos sumagot siya ng may kahinaan, may sinakay akong pasahero ko kanina. Tumingin ako sa side mirror, sila po. Sabi niya, hindi Neng. Yung sinakay ko sa tapat ng veterinarian hospital kanina. Deadma lang ako, maya-maya nag-recall sa akin ang nangyari kanina. Sa veterinarian hospital siya tumigil at nagsimulang maging creepy. Wala naman pong sumakay kanina Sabi ko, meron Neng. Pasahero ko yun matagal na panahon na bago siya na aksidente, kinikilabutan ako ng malala. Gumaling na po siya. Tanong ko pa kahit na alam ko na ang nangyari. Malamang sa malamang, espiritu ang nakita ni Tatang kanina at yun din ang tumabi sakin. Hindi nga Neng namatay din matapos ang isang araw. Ayun na nga bang sinasabi ko. Gusto ko na tumalon sa jeep na sinasakyan ko. Natatain ako na ewan, di ko na kinakaya sinasabi ni Manong. Di na ko nakapagsalita, pinanalangin ko na lang na makababa na ko sa destinasyon ko. Bigla namang nagsalita si Manong, kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Huwag ka tatawid agad-agad. Mahirap na sitwasyon ngayon. Nginitian ko na lang siya ng pilit at bumaba sa jeep. Di na ko tumingin sa kanya sa sobrang takot ko. Naglakad na ako ng palayo. Kakaibang ride ang na-experience ko noon. Incubus, December 29, 2023 10 PM onward. Ako nga po pala si Mitso. After scrolling on my phone I decided to sleep na dahil medyo masama pakiramdam ko. Inuubo at sipon na ako by that time. I remember naka-on yung ceiling fan sa kwarto ko tapos si mama tulog na rin. Kaming dalawa lang din sa bahay kasi yung isa kong kapatid nasa birthday party, yung kambal naman naming bunso kina lola na tulog. Patay na lahat ng ilaw sa buong bahay at tahimik na yung paligid.
Typical na senaryo sa probinsya paggabi maaga pa natutulog yung mga tao except kung may mga celebration. As I shut my eyes closed while nakatihaya at hanggang leeg yung kumot a minute or hour later, I'd how long na akong nakatulog. I felt so cold until I realized naka-on nga yung ceiling fan, pero parang may something. Then as I tried to get up doon ko na-realize nakahubad na yung upper garment ko, wala akong damit. I don't know bakit hinubad ko nga while sleeping I'd how to explain it. Dahil tinamad na akong bumangon hinanap ko na lang yung shirt ko at isinuot. Nagkumot na lang din ulit ako hanggang leeg. Then as I about to shut my eyes closed I felt someone crawling on top of me. Yes, ramdam ko talaga. Ramdam ko yung pagdega niya sakin under the blanket. Then there's something or someone grabbed my boobies, both my boobies, and kissing my stomach. Napaka-aggressive pa nung ginagawa niya. Sa takot at gulat parang iniisip ko pa baka sleep paralysis lang pero yung nasa utak ko baka may nakapasok sa bahay namin. Ramdam ko talaga, hindi na ako makagalaw, sobrang takot na ako. I tried to call my mom, pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Then seconds later I woke up. I realized panaginip lang pala pero yung takot ko, yung kabog ng dibdib ko hindi magkanayaw. Kinapa ko pa kung may suot akong damit meron naman. Inilibot ko paningin ko sa buong kwarto kasi feeling ko may nakatingin sakin. Naaaninag ko naman sa loob ng kwarto kasi tumatagos sa bintana ang sinag ng buwan. I even prayed the Our Father pero natatakot ako pumikit ulit. Akala ko totoo. Akala ko may kung sinong nakapasok. Nag-aalinlangan ako mag-share kay mama. Kasi ako mismo hindi ko maintindihan and at the same time nakakatakot. This was the first time that it happened and I hope hindi na maulit pa. February 5, 2024. Yes, tama ang nabasa nyo. February 5 nangyari sakin to. At huwag kayong magugulat pangalawa akong na-incubus that time, at pangalawa rin akong na-succubus that night. This is the most creepiest na na-experience ko. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala sa akin nasa sa inyo na yan. I thought na wala na talaga yung nightmare na yun. As in wala na, pero nitong nakaraan naranasan ko na naman ang ayaw kong maranasan. Let me tell you kung ano-ano ang ginawa ko that day, February 5, I'm so stressed that time. Kaya nag-exercise ako 1 hour 9 AM 10 AM, at pagkatapos nun, nag-review ako 4-hour-long quiz and sinabayan ko ng pagsaing. After that 12 and 6 PM ang class namin, ang dami-dami pang pinagawang activities, kaya sobrang nakakapagod that time at super sakit ng katawan ko na parang ewan. Na parang may nakasakay sa likod mo dahil sa sobrang bigat, nakakapagod at nakakangalay na pakiramdam. 7 PM ata ako natulog that night or 8 PM, natutulog na ako, nakapijama ako, naka-shirt at nag-jacket kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko na parang lalagnatin ako. Hindi ko na ginawa yung mga activities sa school dahil sa sobrang pagod ng katawan ko, kaya napagdesisyonan ko na matulog ng maaga. At ito na akala ko simpleng panaginip lang, pero shout talaga. Bumalik siya, yung sinabi ko sa last story ko na masculine, ang last na gumahasa sakin sa panaginip ko. Naaalala nyo, siya rin ang gumahasa sakin again sa dream ko. Una ron, nakaupo raw siya tas ako raw umiiyak ata ako noon habang nasa lap niya ako, hindi ko na kasi. Masyadong naalala yung iba kasi sobrang haba ng panaginip ko that night, habang nasa top niya ako, siya naman pilit na pinapasok yung ari niya sa pasi ko. Hindi ko na alam kasunod nun kasi like boom bigla akong nasa bahay na hindi familiar. Hindi ko ma-describe kasi I don't know like haunted. Super creepy. At ayon daw sa parang may kusina, nakatayo raw ako dun habang may nagrurob sa pasi ko, I don't know pero babae siya shout. And after that nasa kwarto na naman ako, ewan ko hindi talaga familiar sakin ang kwarto na yun nirurob na naman nung demon girl yung pasi ko. Habang nakahiga, ang tagal na tapos nun. After that, nasa ibang kwarto na naman ako, nakaharap daw ako sa salamin at hubot-hubad, nasa likod ko yung lalaking pilit ipinapasok yung ari niya sa pasi ko. Ayon pinasok niya na, habang ako umiyak, na di ko maintindihan ang feeling ko that night, ayon, pinasok-pasok niya na, nagso daw kami sa harap ng salamin ng nakaupo, nakita ko siya sa likuran ko, maskilado at kalbo. Pero hindi ko nakita ang mukha ko sa salamin. After sa pangyayaring yun nagising ako, at alam nyo ba,
Parang may pumapasok sa pasi ko na ewan, na feel ko talaga super, nakatagilid ako noon nakaharap sa wall ang position ko that time, at sobrang sakit ng pasi ko noon, tinignan ko naman wala namang tao. As in wala, ako lang naman Lage mag-isa sa kwarto na tutulog, always lock yung pinto. Pero may pumapasok talaga ng kung ano sa pasi that night. Sa sobrang pagod ko, nakatulog ako ulit. After noong nangyari yung bangungot na yun kinabukasan, habang nag-e-exercise ako nagka-period ako ng sobrang lakas. Kasi kapag ako after magka-incubus, hindi ako dinatna ng 1 month, or kung dadatnan man ako kunti lang like 1 drop lang ganon. February 6, 2024. Natulog na ako that night, tas nagising ako tinignan ko yung orasan it's 3:19 AM, at nakakasense ako na parang may tumitingin sakin, pero wala naman, kaya natulog na lang ulit ako. Ako kasi, again, pag after naranasan ko ang incubus, always ako nagigising ng 3 AM at nafe-feel ko na parang may tumitingin sakin, sa pagligo man o sa pagkain ko. Kahit nga naglalakad ako mag-isa feel ko may nakasunod sakin, pero paglingon ko wala naman. February 7, nakahiga ako that time gabi na rin yun, habang nagkap ako parang may humahawak sa buhok ko, akala ko may lamok or anuman yun, hinawi ko lang sa kamay ko, pero paulit-ulit ninas ako kaya bumangon ako at tinignan unan ko at wala namang kung ano animals ang nandon. February 8, 2024, may humawak na naman ng buhok ko shout, hawak-hawi, yun pabalik-balik hanggang sa na-realize ko, okay alams na yung entity na laging humahawak ng buhok ko na ginagahasa ako sa panaginip. I don't think it's Capra, because hanggang shoulder lang naman ang hair ko, hindi ganun kahaba and isa pa walang malalaking puno rito sa amin. After think it's Capra, because hanggang shoulder lang naman ang hair ko, hindi ganun kahaba and isa pa walang malalaking puno rito sa amin. After that, lagi na ulit akong nagigising ng madaling araw na parang may nagrurob sa pasi ko. I don't know what to do anymore. Kaya minsan hindi ko pinapagod ang sarili ko, kasi feel ko dahil sa sobrang pagod ko to kaya nag-akaka-incubus ako. Sorry kung sobrang haba, sorry kung medyo nalito kayo sa story ko. Salamat sa pagbabasa. Kung may alam kayo about sa naranasan ko or concerns and verification please comment down below. And isa pa, binabasa ko rin comments nyo sa previous story ko, at marami akong nakuhang info salamat sa inyo. Mitso.